Na kaninong puder po yun? Kung sakaling kinakailangan mag-extend ng termino ng mga nasa barangay, mga barangay officials. Walang may kapangyarihan noon. Dapat taong bayan ang mag-i-extend sa kanila kung sakaling mahalal na muli sila sa darating na halalan. Mm. Yan ay kapangyarihan ng nating tayo, ikaw, Johnson. Mm-mm. Hindi nila itinuloy ang December 2025 at mag-hold over, abay, ina-appoint na lamang. Parang nag-a-appoint sila. Ang sabi nga ng ilang justices doon sa kaso ng Makalintal versus Comelec, yung postponement, in effect, legislative appointments, yung mga holdover. Kaya hindi dapat yan. Kaya tayong taong bayan, tayo magpahiwatig ng ating pagtutol. At si President Marcos naman, kung sakali mang lalabas yan sa iyo, sana naman, yan ay ibito mo. Katulad ng sinasabi ni President Marcos na ibibito niya yung woke sex education bill sapagkat yun ay nakakatawa, appalling, at saka ay talaga namang hindi karapat-dapat na ipatupad. Oo. Yan ay isang bagay na dapat natutulan natin, tayong mga taong bayan, napapanahon na para magpahiwatig ng pagtutol sa mga ganyang uri ng batas na tumatanggal ng ating karapatan na maghalal at saka nililin lang tayo sa mga batas na ganyan. At ang mga mag-a-aproba niyan, yan ang pag-aralan natin kung iboboto natin muli ang ganyang uri ng mga mambabatas na hindi nagpapahiwatig ng tunay na nilalaman ng isang batas. Attorney Romy Mac, in case po na, bagamat nasa second reading pa lang ngayon, lumusot sa second reading sa lower house, in case na magtuloy-tuloy po siya, sino makikinabang at sinong talo? Ang makikinabang lamang ay yung mga politiko. Dahil sa yan ay, siyempre, panghikayat nila. Yung mga incumbent, panghikayat yan sa mga barangay na pagka kami nanalo, abay, i-extend namin ang term of office ninyo. Kapag kami ito yung nagawa namin, ay dapat naman i-extend din ninyo kami. Sinabi ko nung kaya sa Korte Suprema, nung sa Makalintal versus Comelec, tinanong din ako ng Korte Suprema, anong dahilan, attorney, at sa tingin mo, panay ang extension, panay postponement? Kasi kako yan yung mga political promises, mga pangako yan ng mga kandidato ng mga mambabatas sa mga barangay officials. Kaya ako'y nananawagan sa kanila at nananawagan ako kay Pangulo, huwag natin gawing politika ang bagay na may kinalaman sa karapatan nating mga mamamayan na maghalal ng ating mga opisyal. Alam mo, panahon na Johnson, tayo mga taong bayan, magising naman tayo. Matuto naman tayo sa mga ganitong uri ng mga batas na hindi natin dapat sinusuportahan. Attorney? At para magising din yung mga mambabatas na yan, na hindi tayo yung pwedeng malinlang ng ganun-ganun lamang. Opo. Attorney, hindi ho ba po pwedeng gamitin na natin in case po na halimbawang umabot ho sa pagpirma ng presidente or malapit ng pirmahan ng presidente yung panukalang batas na hindi ba pwedeng gamitin na lamang natin yung naging ruling ng Supreme Court doon sa binabanggit mong Makalintal versus Comelec? Or kinakailangan mag-file ulit ng separate petition? Well, magpapile dapat ng separate petition ang sino man na talagang concerned citizen, at na iyan ay muling tutulan. At sana naman pag iniharap, ay aksyonan kaagad ng ating Korte Suprema. Pero alam mo, Johnson, ako palagay ko kung ang taong bayan lamang ay magkakaisa na ay pahiwatig ang pagtutol sa ganyang uri ng batas, palagay ko hindi pipumahan ni President Marcos yan. Naman si President Marcos, napaka-considerate niyan, At alam naman natin na yan talagang gagawin niya. Pag napag-aralan niyang mabuti, na hindi ito karapat-dapat. Kasi yan matatandaan ninyo, yung unang-unang batas na pinirmahan ni President Bongbong Marcos ay yung postponement noong 2022 election. At ayun ay declared unconstitutional ng ating Korte Suprema. Nakakahiya na unang batas ng Pangulo ay paglabag sa saligang batas. Kung ito'y gagawin pa rin, ay labag din sa saligang batas ang gagawin iyan ng ating mambabatas. Kasi sa mga sponsorship speech nila, wala naman doon yung guidelines na sinabi ng Supreme Court kung kailan pwedeng ma-postpone ang isang eleksyon. Opo. So, kung attorney, walang government interest, kung walang panganib sa ating mga mamamayan, ay hindi dapat basta pinopostpone ang halalan kasi yan ay sumisikil sa karapatan ng taong bayan na maghalal ng ating mga
mambabatas Opo. So, o ng attorney, leader ng ating bansa. hindi po issue sa inyo kung 3 taon man ang termino ng barangay officials o 6 na taon. Ang issue po sa inyo dapat matuloy ang 2025 scheduled election. Yes, kailangan lang matuloy ang 2025 at yung mahahalal, yun ang siguro pwedeng may Ayun. bagong batas tungkol doon. Prospective, sabi nga ng Supreme Court, ng mga ilang justices, prospective ang application ng mga batas na may extension o postponement ng barangay election. Hindi yung current incumbent. Hindi pwede sa incumbent yan. Kasi holdover, yan appointment actually. That is actually a legislative appointment, sabi nga ng ilang mga justices. At iyan hindi pinapayagan ng saligang batas sapagkat ang mga barangay officials ay elected officials. Attorney, isa na lamang po Tayong taong bayan ay hindi dapat mawala ng karapatan na maghalal ng ating mga opisyal. Apo. Attorney, isa na lang. Paano kung ang argumento po ng ilan na pabor doon sa panukala ayaw ba nyo makakatipid ang gobyerno, hindi na tayo mag-i-election ulit? Sus Mariones naman, napakababaw na dahilan. May budget yan. Paano hindi? Ay di sa susunod na halalan, mas malaki na ang halaga ng gagastusin. Kasi pataas ng pataas ang halaga ng bilihin, pataas ng pataas ang halaga ng serbisyo. Kaya pag napospone niya sa susunod, mas mataas ang gastos natin kaysa sa kung halal natin itong 2025 election at yung magiging batas, halimbawa 6 years, wala tayong gastos. Mas wala tayong gastos, Kaya mali yung sinasabi nilang makakabawas ng gastos. At yung bawas ang gastos, ang sabi ng Korte Suprema, hindi iyan dahilan para ma-postpone ang eleksyon. Opo. Huwag pa huli sa Balita Tala.